Good morning mga commander, Sunday nga ngayon no. Shoutout to muna yung mga bago nating followers. Kay Erwin Ruel Kasipitiman, Yomar D. Cuevas, Dean D. Pibibo no. Shoutout sa inyo, thank you sa pag-follow. So ang pag-usapan natin dito guys, paano ka bang hindi mawawala sa top 4 or sa top lagi kahit anong lineup no. Ano mo ako box niya? Dito guys, kahit anong gamitin yung role no, or kahit anong commander ang gamitin nyo, ito yung palagi kong ginagawa. Una, nag-start ako ng 10 gold sa round 1 pa lang. Pinipilit ko na maka 10 gold para magkaroon siya ng interest, o kaya mas maganda 20 gold. Laging tatandaan yan, kahit matalo kayo sa round 1, okay lang yan kasi maliit pa naman bawas no. Hindi pa siya magmamatter sa gaming plan hanggang end game. So kapag meron na kayong 10 gold, pwede na kayo mag-upgrade. Pero kapag natalo ka ng round 1, round 2, patalo mo na lang yung round 3 para meron ka ng core hero. Tapos, pangalawa, pagpili ng power card, no, lagi yun siyang i-refresh. Huwag nyo halimbawa si Pani, tapos Pani din kagad kukunin nyo. Mahina yun, no. Kaya kailangan pick kayo ng may pinakamalaking gold, katulad ni Kagura. Depende rin no, sa power card. Pero kung walang no choice, no, pwede nyo nang kunin yung power card ni Pani. Kay 1-1, no, best talaga dyan kay 1-1 yung kanyang skill eh. Kaya, o kaya Alice power no, refresh pa rin no. Lagi nyo lang yung consider guys, 10 gold, tapos around 220 gold no, power card no, tapos change line up from time to time. So bakit ba nag-change line up from time to time no? Hindi yung starting build mo, titingnan mo kasi yung line up ng kalaban. Pag yung line up ng kalaban ay tatlo na kayo magkakatulad doon no, mahihirapan kang makuha yung mga core heroes mo. So much better kung meron kang may barrats ka, tapos may nag-marksman na no, Dante's marksman, shift ka sa Toys Mischief, tapos kuha ka ng mga crystal. Pato yung prioritization ng core heroes no. Kahit mga level 1 lang yung mga iba mong, o 1 star lang yung iba mong hero, basta yung core heroes mo laging nauuna sa pagpapa 2 star no, para makasabay ka hanggang crystal. Pangapat, no, holding. No, kapag ikaw yung nasa top, check mo yung lineup nila, tapos ika-counter mo yun. Halimbawa dito, ang lineup niya ay Hanabi, no. Bilhin mo yung Hanabi. O kaya ang lineup niya ay Ruby, bilhin mo yung mga Ruby. Mag-stack ka na ng 2 star. Kasi, mahihirapan siya makapagpa 3 star. Ang tawag doon, tical gaming, no. Mas matical ka, mas malala, no. Tapos ang huli, kapag kapag end round na, no, susugal ka na talaga, makapagpa-twister ng core heroes mo. Tapos ang metang lineup ngayon guys, apat, no. Una, Dante's Marksman, tinatawag nilang bading lineup. Pangalawa dyan ay yung KOF Luminexus. Pangatlo dito ay Glory League. Pang-apat ay Toy Mischief, no. So yun yung mga metang lineup. Kung bibigay sa inyo yung core heroes, halimbawa, binigyan kayo ng Gusion, KOF. Pag binigyan kayo ng Hanabi, Marksman. Pag binigyan naman kayo ng Roger, Glory League. I'm recording. Pag binigyan naman kayo ng Cyclops, pwede kayong mag-Toy Mischief, Stargazer, Beyond the Clouds. So, mahalaga yun kapag may core heroes ka, may guide ka. Pag Yusong, Exorcist, Bruiser. So, ganun kasi ang ginagawa ko guys, no? Effective yun guys, kasi hindi kayo mawawala dyan sa top 4. Tapos, minsan kasi, napapatapat dito sa mythical mga grind na yung mga yan, no? Paulit-ulit lang yung lineup ng mga yan guys. Pero tayo, mapapansin nyo, kahit anong lineup natin, no? Na papatop 4 natin, kasi, hindi tayo nagbe-base lang sa mga lineup na isang lineup. So, ikot mo yung lineup mo. Yan. Ginagamit ko rin kasi sa arena, guys. Kaya may arena ako dito pagka may klase ko, no? Ayan. Nag-explore lang ako ng mga possible lineup. Tapos yun yung gagamitin ko sa ranking. Yun lang guys, sana makatulong to. Shoutout ulit sa inyo guys. Thank you sa pag-follow.